tulad ng ating inawit na karapat-dapat na purihin, sambahin ng ating Panginoon dahil tayo po, mga kapatid, I am living in the presence of the King. Sabi po sa awitin, I have passed the outer court, na dati-rati mga kapatid, yung mga high priest lamang nakakapasok. Ngunit dahil sa biyaya ng ating Panginoon, nahapak ang tabing at tayo po ay malaya na lumapit sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At sa hindi pagpapakalaon mga kapatid, dahil mahaba po ang ating na-prepare, ay nais ko po na dumako tayo sa ating Bible study na pag-aaralan. At muli ay pagbati po sa bawat isa ng magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kagalakan ko po na muli ay tumayo sa inyong unahan mga kapatid at makapagbahagi ng kanyang mga salita. Tunay nga po na hindi po madali yung pagpunta natin, pagbiyahe natin dito sa bahay-sambahan dahil sa hindi mainam na panahon. At alam ko may bagyo po tayo, ngunit salamat po sa biyaya ng Panginoon. Parang meron ako nabasa kagabi na tila baga humina yung ulan dito sa Rinconada area dahil po sa inihila rin yung bagyo palabas po ng Pilipinas. Salamat po sa Panginoon dahil kung katulad nung nakaraang bagyo na yung nakita natin na sa Catanduanes yun at hindi rin mapupunteriya, ganun rin yung niya, yung takbo. Ngunit salamat sa Panginoon dahil narito tayo ngayon sa bahay-sambahan na sabi nga po, it's good to be in the house of the Lord. Amen? Hallelujah. At salamat sa Panginoon dahil muli ay meron tayong pagkakataon at napakalaking pribileyo mga kapatid na tayo po ay nasa bahay-sambahan at nakikinig ng kanyang mga salita. Na ito po ay malaking biyaya po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. At nais ko po na dumako tayo sa Romans chapter 12, verse 9 to 10. Ang sabi po dito mga kapatid, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preparing one another. At sa Colossians chapter 3 verse 13 po mga kapatid, Colossians chapter 3, at sabi po dito mga kapatid, forbearing one another in forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. At tayo po ay manalangin, sumandali sa ating Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagbiyaya at sagana sa habag at awa sa amin, nasabi nga po sa banal na kasulatan, sa bawat araw ay bago ang iyong habag at biyaya. At sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, ay kami po ay lubos nagpapasalamat na kami po ay iningatan mo na makaparito sa bahay-sambahan. At ikaw po, Panginoon Diyos, ang magpala sa aming munting Bible study at itago mo lamang ang iyong abang lingkod sa iyong likuran, na ikaw ang makita, Panginoon Diyos, na mangusap sa aking mga kapatid na ano pa, Panginoon, ay pagpalain ang bawat isa. O Diyos, hallelujah, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming gawain, ang aming munting Bible study, at ikaw po ang mangusap sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. O Diyos, hallelujah, ito po ay aming samot dalangin sa dakilang mo pong pangalan lamang po, aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, mga kapatid, at kayo po ay malaya na makakaupo. Pwede po ba nating puntahan yung slides na aking na-prepare? At makisuyod na rin po ako nung remote natin.
Masaya po ba ang bawat isa sa umaga ito? Amen. Nawa ay excited po tayo na muli ay makakapakinig ng salita ng Diyos at maglilingkod sa ating Panginoon, aawit, at alam natin na kung tayo po ay mag-expect, sabi nga po ng ating propeta, na kung tayo po ay mag-expect sa Panginoon, bago pa man papunta sa bahay-sambahan, ang Diyos ang bahala na kumagtagpo sa expectation po natin. Kaya kung meron po tayong expectation sa pagpunta sa bahay-sambahan, yun ang imimit ng Panginoon. At tunay nga po na napakasarap sanang matulog na lang ngayon, malamig. Pero ang Diyos po ay patuloy po tayo na pinagpapala at meron na salita na naihanda sa araw na ito. Sabi po dito sa Romans chapter 12, verse 9, let love be without dissimulation. Ano po ibig sabihin ng dissimulation? Na kung sa Tagalog po titingnan nyo mga kapatid, na magkaroon raw ng pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Na walang pretense, walang mga bagay na itinatago, mga kapatid, na magkaroon raw po tayo ng pag-ibig na hindi paimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. At sa verse 10, be kindly affectioned one to another with brotherly love. Na sa pag-ibig sa mga kapatid, ay magmahalan kayo sa kapurihan ay ipagpauna ang isa't isa ang iba. Na sa kapurihan raw po mga kapatid na ay mas i-prepare raw po natin ipagpauna yung iba kaysa sa atin pong sarili mga kapatid. Na magkaroon raw po tayo ng brotherly love. Na pagmamahal sa ating mga kapatid. At sa Colossians chapter 3, forbearing one another and forgiving one another. Na kung sa Tagalog po mga kapatid, mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. At sabi pa dito, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Na kung meron raw kung sino man raw po ay may sumbong o laban sa kanino man mga kapatid, ay mabuti, mainam na tayo po ay magpatawad katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon Kristo. In above all these things, put on charity. Na sa lahat raw po at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At nais ko mga kapatid na tayo po ay pag-usapan ang patungkol sa brotherly love, forbearing one another and forgiving. Na marami sa atin dito mga kapatid, hindi na bago yung salita nito, brotherly love. O kaya naman, brotherly kindness. Na pwedeng masabi natin, magtiisan, forbearing one another at magpatawad tayo. Na sabi nga po sa mga ibang talata na kinakailangan magpatawad tayo upang ang Diyos rin naman ay patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Na kung titingnan nyo po doon sa Romans, sa main text po natin mga kapatid, na kung titingnan nyo ang inyong e-sword, meron dyan nakalagay, marks of a true Christian. Ang tanda raw po ng isang tunay na Kristiyano. Meron po ako naalala nung mga nakaraang taon ata yun. Naalala ko si Brother Christian na Flordeles na natimingan ko, kasama ko ang kapatid, si Benjo doon sa Nabua.
At nakita ko si Brother Christian, sabi ko, oh, pakilala ko to sa iyo. Ito ang tunay na Kristiyano. Tapos sabi ng kapatid ko, oh, isip siya. Sabi ko, hindi, ano kasi, Christian ang pangalan. Pero, sa e-sword po, may title yung Romans chapter 12 na Marks of a True Christian. Isa raw itong tanda ng isang tunay na Kristiyano kung tayo po ay mayroong pag-ibig na hindi paibabaw mga kapatid. At meron tayong affection one to another with brotherly love na merong pag-ibig sa kapatid, mga kapatid. Okay, naano natin yan. At sa Matthew chapter 18, verse 15, alam na po natin ito mga kapatid. If your brother sins against you, kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Ito po ay turo ng ating Panginoong Hesukristo. Datapwat, kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. Na ito po patungkol mga kapatid sa pagkakaroon ng laban sa isang kapatid. Halimbawa ay nagawan ka na hindi maganda ng iyong kapatid, na offend ka at pumaroon ka, ipakilala mo. Alam natin mga kapatid, nasasabi sa banal na kasulatan na kung tayo man raw po ay maghahandog, alam na natin to mga kapatid, ay kung meron tayong maalala na laban sa ating kapatid, iwan muna natin ang handog natin, puntahan ng kapatid, kausapin bago ibigay yung ating handog. At dito mga kapatid, sa Matthew chapter 18, ay itinuro ng Panginoon na kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. At sa verse 17, at kung ayaw niyang pakinggan sila, at sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, na nung kinausap mo, solo ka, tapos nag-aya ka pa ng isa para kausapin siya, hanggang sa yung buong iglesia na mga kapatid, ayaw pakinggan ang buong iglesia, ay ipilagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. At alam na natin, ang bagay nito itinuro ng ating pastor na hindi nangangahulugan na hindi na natin i-approach muli yung kapatid na yon, na kinakailangan natin na iwin ulit siya mga kapatid, na mabahagian ng salita ng Diyos. At sa verse 21, na ito po ay magkadugtong lamang mga kapatid sa 17 at lumaktaw lang ng kaunti. Si Pedro ay lumapit sa ating Panginoon at sabi niya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito, na kung magkasala raw po ang kapatid sa atin, humingi ng kapatawaran mga kapatid, hanggang ilan patatawarin. At sabi ng ating Panginoon, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpong pito, 77 times na patatawarin mga kapatid. Na alam natin ito, itinuro ng ating pastor na tila baga nangangahulugan ito ng unlimited na pagpapatawad mga kapatid, na kailangan natin patawarin ang mga nagkakasala sa atin na kapatid. At sa Mark chapter 11 verse 24 to 26, ay dinidiretso ko lang mga kapatid dahil mas mahaba yung tatalakayin natin mamaya. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Na kung ano man raw po yung nasa natin mga kapatid, kung tayo po ay nananalangin, sampalataya na ninyo mga kapatid na ito'y tinanggap nyo na, and ye shall have them. At yan po ay makakamit nyo mga kapatid, at magkakaroon kayo ng mga bagay na yan. And when ye stand praying, pero mga kapatid, sabi dito sa verse 25,
kung tayo raw po ay nanalangin, forgive. Na kinakailangan po pala mga kapatid, ay unahin natin pag tayo nanalangin ay magkaroon tayo ng pagpapatawad. Minsan, nakakaligtaan natin yan. Araw-araw, ulit-ulit tayo nanalangin sa umaga, sa gabi, bago matulog mga kapatid, ay dumidiretso tayo sa mga panalangin. At minsan, nagtataka tayo, bakit parang hindi sinasagot ng Panginoon? Bakit parang yung kanta ni Don Moen na, alam niyo po ba yung kanta ni Don Moen na, Lord, you seem so far away, I must confess right now, that is hard for me to pray. Na tila baga, napakahirap dahil meron po pala tayo mga itinatago na mga bagay na offend tayo halimbawa sa ating kapatid at iniisip natin okay na pero hindi pa pupulo natin na ibibigay yung pagpapatawad. If you have ought against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Na kung meron raw tayong laban, mga kapatid, kanino man, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you did not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. At kung titingnan niyo po mga kapatid sa parable of the unforgiving servant, alam natin yung parable mga kapatid na ang kaharian raw ng langit ay katulad ng isang hari na meron siyang isang servant na meron kailangan bayaran which owed him 10,000 talents. At dahil sa hindi makapagbayad yung servant, mga kapatid, ay kinumand ng Panginoon na yung taong yon ay ibenta, maging ang kanyang may bahay, ang kanyang anak, lahat ng pag-aari niya ay ibenta para pambayad, mga kapatid. Ngunit, itong taong ito ay nagmakaawa sa kanyang Panginoon na nakiusap, mga kapatid. At hanggang sa pinatawad siya, mga kapatid, at naawa sa kanya. Ngunit, ang nangyari doon sa taong yon, sa servant na yon, nung meron rin sa kanya na kapatid niya, mga kapatid, na kapwa niya servant, mga kapatid, na may pagkakautang, anong ginawa niya? Sinunggaban niya pa ito, sinakal, at pinilit na bayaran siya. Ngunit, nung malaman nung kanyang Panginoon, mga kapatid, yung kanyang ginawa, ay naroon na mga kapatid, alam natin na sabi dito sa Matthew 18 verse 23, sa 32, then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgive thee all that debt because thou desirest me. Na ikaw raw na wicked na servant, ikaw ay pinatawad ko sa lahat mong pagkakautang, sa lahat ng mga bagay because ito po ay hiniling mo. Sa 33, shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant? Na hindi baga dapat ay magkaroon ka rin ng compassion sa iyong fellow servant. Even as I had pity on thee, and his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. At sa 35, sabi dito ng ating Panginoon, so likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Na magiging ganito rin raw po yung kalagayan natin, mga kapatid, kung sa ating mga puso ay hindi po tayo makakapagpatawad sa ating kapatid sa kanilang mga pagkukulang, mga pagkakasala. At sa umagang ito, mga kapatid, marahil ay meron tayong mga pagbubulay na ginagawa na. Sino po ba dito ang nakaranas na na-offend ng kapatid? Isa lang yung nag-hands up.
Si Bar Jeff lang yun, ano. Alam mo yung mga kapatid, baski man ako, ay alam ko sa akin sarili na na-offend at nakaka-offend. Isa lang yung hands up, siguro lahat lang o-offend. Lahat tayo nakakagawa ng pagkakasala, pagkukulang, at nadidismaya ang ating mga kapatid. At kung titingnan natin mga kapatid, ay, di ba, pag halimbawa nakagawa sa atin ng ating kapatid ng mga pagkakasala, nagiging malamig na yung handshake. Maski yung pagtingid, tagilid na, mga kapatid. Pero nawa ay meron tayong matutunan sa umagang ito na, but if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Kaya po pala, minsan mayroong mga panalangin tayo na hindi matugunan ng Panginoon dahil po sa mga bagay na mayroon tayong kinikimkim sa ating puso. At nawa, mga kapatid, ay ma-overcome natin ito, matutunan natin na magkaroon ng divine love, ng banal na pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. At tingnan natin si David and Goliath sa 1 Samuel, sa chapter 17. Now the Philistines gathered together their armies to battle. Ito po yung panahon, mga kapatid, na yung mga Pilisteo ay mayroong pakikipagbaka, mayroong gyera na nangyayari po sa Israel, between Israel at sa Philistines, mga kapatid. At sa panahong ito ay ang hari po ay si Haring Saul. At alam natin yung kwento patungkol kay David and Goliath. At masasabi natin ito na sa Bible, isa ito sa tumatatak sa atin at titingnan natin na greatest battle. At alam nyo, ang ating kapatid Barbanham, ang ating propeta, meron siyang sinabi na meron siyang pangangaral na title, The Greatest Battle Ever Fought. At kung meron man tayo greatest battle ever fought na nangyayari sa atin sa bawat araw, ito po ay yun na sa ating kaisipan na pakikipagbaka, mga kapatid. At sa panahong ito ay si Saul po and the men of Israel were gathered together in pitch by the valley of Elah and set the battle in array against the Philistines. And the Philistines stood on the mountain on the one side, and Israel stood on the mountain on the other side. At sa verse 4, and there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath. Na sabi po dito, whose height was 6 cubits and a span. Na kung i-research nyo po sa Google kung ilan po ang height ng 6 cubits in a span, sasabihin po ng Google na ito po ay 9.9 foot. Na kung titingnan natin, mga kapatid, yung mga NBA player ngayon, mga 6-footer, na meron ngayon sa NBA, napaka taas na manlalaro, nasa 7'4", at hirap na. Lalo na kung titingnan natin si Goliath po, mga kapatid. Siya po ay 9.9 foot ang kanyang height. At sa panahon nito, mga kapatid, ay hinamon ni Goliath yung Israel na sino sa inyo, mga taga-Israel, na makikipaglaban sa akin. Sabi niya, 1-on-1, 1v1. At kung siya ay matalo, mga kapatid, ay talo na yung Pilisteo at sila po ay magiging alipin. At kung si Goliath naman po ang manalo, ay ang Israel ang magiging masasakop nila at magiging alipin. At sa madaling salita, mga kapatid, walang nangahas sa bayan ng Israel na tumapat na makipaglaban po kay Goliath. Alam natin yung kwento kapatungkol kay David and Goliath. At sa panahon pong ito ay si David ay magpapastol ng tupa
sa kawan ng kanyang tatay. At sa panahon ito, sa verse 17, sabi dito, at sinabi ni Isay kay David, na kanyang anak, dalhin mo ngayon sa iyong mga kapatid ang isang ipa nitong trigo na sinangag. Tingnan nyo, na dahil siya yung bunso, maliit, inutusan siya na meron siyang dalhin para sa kanyang mga kapatid. At itong 10 tinapay at dalhin mong madali sa kampamento at sa iyong mga kapatid. Sa verse 18, at dalhin mo ang 10 kesong ito sa kapitan ng kanilang libo at tingnan mo kung ano ang kalagayan ng iyong mga kapatid at kumuha ka ng pinakakatunayan. Na sa concern po ng kanyang amang si Jesse, mga kapatid, ay inutusan niya si David na pumunta doon sa pakikibagbaka para dalhan po ng pagkain at matingnan kung anong kalagayan ng kanyang 3 kapatid na panganay. Na sila Eliam, sila Eliab, sila Shama, mga kapatid. At nung si David po ay pumunta na doon, mga kapatid, alam natin yung kwento, narinig niya yung panunuya ni Goliath. At kung titingnan nyo, mga kapatid, sa panahong ito, mga kapatid, si David po ay napahiran na ng Diyos. Napahiran na ng langis ni Samuel. Na ng panahon na ito, habang sa pakikipagyera ay umuwi siya galing na palagi siyang bumabalik-balik kay Saul para tugtugan si Saul. At di nagano. At kung titignan niyo, mga kapatid, sa panahon ito si David ay tila baga meron parallel sa pangyayari kay Joseph, na inutusan rin siya ng kanyang tatay na puntahan ng kanyang mga kapatid. Na sa Genesis chapter 37, iwan muna natin yung kwento kay David. Si Jose na may 17 taon ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid. Na sa panahon ito, mga kapatid, ay 17 years old pa lamang po si Jose. At siya ay batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Selpa na mga asawa ng kanyang ama, at ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Na tingnan nyo, mga kapatid, na si Jose ay nagbalita sa kanyang tatay ng mga evil report patungkol sa kanyang mga kapatid. At kung minsan ay mayroong mga ganito tayo na kapatid, at tila bagay yung kalagayan natin, parang parehas rin tayo sa kalagayan ng mga kapatid ni Jose na naiinis. Na ano naman nga ito si brother, konti-konti lang, sinasabi agad kay pastor, sinusumbong agad. Pero si Jose po, mga kapatid, ay minamahal ng gusto ng kanyang tatay ng higit kaysa lahat niyang anak. Sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya ay iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At dahil po ganito yung favoritism na meron si Jose, mga kapatid, at minsan pa ay hindi siya nakikisama sa kanyang mga kapatid. Iba yung na imbis na makisama siya, mga kapatid, meron ako napanood nito na movie na yung mga kapatid ni Jose na ipinakita dun sa movie, palaging nagkakatay ng mga tupa, palaging nagpapatay party, at kung ano-ano yung mga ginagawa na masama, mga kapatid, nagiinuman, at kung ano-ano mga bagay. At yun ang sinusumbong. At dahil dito, mga kapatid, ay ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya doon sa mga bagay na
pabor sa kanya ng tatay at dahil sa mga panaginip ni Joseph, alam natin na yung mga kwento patungkol kay Joseph, mga kapatid, ay nagkaroon ng inggit ang kanyang mga kapatid. At sa Genesis chapter 37, ito na yun, inutusan siya ni Israel na sinabi ni Israel kay Jose, di ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika at uutusan kita sa kanila. At sinabi niya sa kaniya, narito ako. At kanyang sinabi sa kaniya, yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid at kung mabuti ang lagay ng kawan at balitaan mo ako, gayon sinugo siya mula sa libis ng Hebron at siya ay naparoon sa Sikem. Na katulad po ng nangyari kay David, mga kapatid, ay inutusan siya ng kanyang tatay na tingnan yung kalagayan ng kanyang mga kapatid. Kung ano yung kalagayan nila, kung okay. At balikan natin si David, na nung si David po, mga kapatid, ay mapakinggan na yung pagtutuya ni Goliath, ay naroon na. Sinabi si David, sino nga ba ito na Pilisteo na tinutuya ang bayan ng Israel, ang bayan ng buhay na Diyos. At dahil sa kanyang pagsasalita, mga kapatid, narinig ng kanyang kapatid na si Eliab. At narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid nang siya'y magsalita sa mga lalaki. At ang galit ni Eliab ay nag-alab laban kay David. Minsan, galito tayo na pag meron nabanggit yung ating mga kapatid, maging man ito ay sa laman na kapatid, mas lalo. Katulad ni Eliab, mga kapatid, ay umiinit agad ang ating parang nagpapanting yung ating tainga. At sabi dito, mga kapatid, ang galit ni Eliab ay nag-alab laban kay David. At kanyang sinabi, bakit ka lumusong dito at kanino mo iniwan ang ilang tupang yaon sa ilang? Na kung titignan niyo po, mga kapatid, minamaliit ng husto si David na siya po ay tinitingnan niya ng kanyang kapatid na taga-alagala ng tupa. At kanino iniwan? Samantalang bago umalis si David po sa kanilang tahanan ay meron siyang mga pinag-iwanan ng mga servant nila ng mga tupa. Talastas ko ang iyong kambugan at kalikutan ng iyong puso sapagkat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka. Na tinitingnan niya si David na malikot na bata lamang at curious sa mga bagay-bagay. At sa pagpapatuloy, at sinabi ni David, anong aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan? At tinalikdan niya siya at napatungo sa iba at siya ay nagsalita ng gayong ding paraan at sinagot siya uli ng bayan na gaya ng una. Alam natin yung mga conversation dito, mga kapatid, na patungkol sa paano yung pakikipagbaka yung nangyari na pag-uusap ni David at ni Saul. At dito po, mga kapatid, sa nakalipas na chapter na ito po yung panahon na si Saul ay naghahanap pa lamang po ng tagatugtog sa kanya para po yung espiritu, masamang espiritu na dumadating sa kanya ay sa pamamagitan ng tugtugin ay matigil, masupil po, mga kapatid. At sa panahong ito ay dumating na si David kay Saul. Dahil nga po sa pinadala si David at tumayo sa harap niya at kung titignan niyo po, at minahal niya siyang mainam at siya ay naging tagadala ng sandata niya. At nagpasabi si Saul kay Isay, isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko sapagkat siya ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Kung titignan niyo po, mga kapatid, bago man po si David at si Saul ay mag-usap patungkol sa paglaban niya kay Goliath, mga kapatid, ay siya po ay manunugtog na ni Saul doon sa King's Palace.
At si David po ay pabalik-balik po doon para tugtugan si Saul. Dahil pag dumarating yung masamang espiritu, tumutugtog si David at naaalis yung masamang espiritu, mga kapatid. At sa panahon po, doon sa panahon ni Goliath, ni David at Goliath, ay alam natin yung kwento na pinasundo ni Saul, si David. At sabi ni David, huwag man lupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya, ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Pilisteyong ito. At kung titingnan niyo po, mga kapatid, na sa Bible ay ito yung mabenta na kwento, napakaganda ng istorya. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na itong challenge na ito na nangyari kay David ay hindi pa ito yung greatest battle na masasabi ko, na hindi ito yung mahirap na napagdaanan ni David. Alam niyo po ba, itong battle niya kay Goliath, ito po ay one-day challenge lamang po. At minsan, sa buhay natin, meron tayong mga ganito na mga challenges. Titingnan natin, tila baga napaka hirap na challenge nangyari sa ating buhay. Pero itong bagay na ito na pakikipaglaban niya kay Goliath, ay walang-wala po ito doon sa naranasan niya, sa pakikipaglaban niya, sa paghunting sa kanya ni Saul po, mga kapatid. Kung titingnan niyo po yung Bible, hahanapin niyo po yung mga timeline, mga kapatid. Sabi po ng mga dalubhasa, yung pakikipagbaka, yung pakikipaglaban ni David kay Saul po, mga kapatid, ay umaabot po ito ng 1 hanggang 2 dekada po, mga kapatid. Samantalang kay Goliath po, mga kapatid, one-day challenge lamang po, ilang oras lang, ay tinalo niya na si Goliath. At meron po tayo mga ganyan na challenges. At minsan yung challenges natin, yung umiibig sa atin ng husto, katulad ni Saul po, mga kapatid, na si Saul ay tuwang-tuwa sa kanya, umiibig sa kanya, yung nakiusap sa kanyang tatay na tulutan na doon na lamang si David sa King's Palace, na doon na mamalagi sa kanya. At dumating po ang panahon na naranasan ni David na si Saul po mismo ay nainggit sa kanya. Na habang siya po ay nagiging bantog ng gusto sa Israel, na meron pa pong mga awit, yung mga kababaihan, yung mga bata, na si Saul ay pinatay libo-libo. Ngunit si David niya ang pinatay ay laksa-laksa. At doon pa lamang po sa awitin na yun, mga kapatid, awit ng mga taong bayan ay nagkaroon na ng kapuutan sa puso ni Saul. At kung titingnan niyo po, mga kapatid, ang turing po ng mga tribes ng Israel ay sila po'y magkakapatid. Katulad sa ating Panginoon, nung siya po ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, ang tingin sa mga Israelita ay mga kapatid, sarili niyang bayan, sariling tao, mga kapatid. At ganoon yung naranasan ni David, na siya po ay hinanting na tila baga ng kanyang kapatid. At minsan, mga kapatid, nararanasan natin to mismo sa loob ng bahay-sambahan, na nagkakaroon tayo ng mas higit na challenge. Alam niyo po ba, mas challenging yung magkaroon ka ng kapatid na katampuhan kaysa magkaroon ka ng utang. Na pag meron nagtatampo sa iyong kapatid, di ba, napakasakit sa damdamin, halos hindi ka makatulog. Ngunit sa utang, relax ka pa dahil alam mo na ang Diyos ay magpo-provide at makakalaya ka. Pero po, sa naranasan ni David, naranasan niya maraming mga bagay nung siya ay hinahunting ni Saul. Hanggang sa naranasan niya na magpanggap siya na baliw sa isang lugar para lang po ay makatakas siya kay Saul. Lahat ng mga bagay ay naranasan niya. At kung titingnan nyo, yung pakikipagbaka niya kay Goliath, ito po ay 1 araw lamang na pakikipagbaka.
At maging man tayo sa atin, mga kapatid, yung pakikipagbahakan natin sa bawat isa, yung karakter natin, hindi ito isang araw lamang. Hanggang ito sa pagbabalik ng ating Panginoon. At nawa mga kapatid, sa pamamagitan rin naman nito, nakatulad ni David, na nalagumpay siya sa paghunting sa kanya ni Saul, ay magkaroon rin po tayo ng ganon na karakter na kung titignan niyo po mga kapatid, isinerch ko sa Google, ano ang pinakamahirap na gyera. Ang sabi po ng Google, yung mahirap na gyera ay yung matagal na gyera. Nandun na yung psychological, lahat ng mga bagay na pwede mong gawin, yung money, yung pagkain ng mga troops, lahat, mga kapatid, yung pinakamahirap na gyera ay yung matagal na gyera. At si David po ay naranasan ito maraming taon. At kahit man po wala na si Saul, namatay na si Saul, nawala na sa eksena, sabi po ng mga dalubhasa ay umabot pa rin ng 5 years para po siya ay makaluklok na hari ng Israel. At sa pagpapatuloy, sa 1 Samuel, habang si David po ay hinahanting po ni Saul, mga kapatid. At nangyari na meron po pagkakataon, mga kapatid, na si Saul po ay ibinigay na ng Diyos kay David. Pero ano yung ginawa ni David? Nagdamdam ang puso ni David nung siya po ay makalapit na po kay Saul. Sino po nakakaalam ng kwento na ito? No, ibinigay ng Diyos si Saul kay David. Na habang tulog si Saul sa kuweba, ay nakapasok si David at pwede niya na kitilin, paslangin si Saul upang wala na siyang kalaban, wala na naghahunting sa kanya. Pero ito po yung nangyari kay David, nagdamdam ang puso ni David sapagkat kaniyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Tingnan niya po na yung laylayan lang ni Saul yung kanyang pinutol, pero grabe na yung impact sa kanya. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iunat ang aking kamay laban sa kaniya, yamang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Tingnan niyo po, kung gaano ang pagkilala ni David sa tao ng Diyos, na kinikilala niya na si Saul, na pinahiran ng langis ng Panginoon, kaya ganun na lamang yung pagkilala niya at ayaw niya na kitlin ang buhay ni Saul sa pamamagitan ng sarili niyang kamay. Na kung titignan niyo mga kapatid, sa awit na David, na touch not mine anointed and do my prophets no harm. Na napapakinggan natin ito sa ating propeta na touch not mine anointed. Na wag po nating kakantiin yung mga anointed ng Diyos, yung mga pinahiran, na kung sa ating panahon po mga kapatid, ay yung mga lingkod ng Diyos, ang mga ministro, at maging man tayo sa bawat isa, bilang magkakapatid tayo sa ating Panginoon, ay tayo po ay pinahiran na, alam natin na tayo po ay nangahawakan, na tayo po ay nakatanggap ng Santong Espiritu ng Panginoon, na kung makakanti po natin yung bawat isa mga kapatid, ay meron tayong masasuffered mga kapatid na consequences. Nasabi dito, when you were but few, even a few, and strangers in it, and when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. Na sa panahon raw po, nung ang Israel po ay inilabas, nung si Abraham, sa panahon pa ni Abraham, yung mga ninuno ni David, mga kapatid, ay he suffered no man to do them wrong. Kung titignan natin ang banal na kasulatan, si Abraham po, nung kinuha ang kanyang may bahay si Sarah, mga kapatid, ay naranasan ni Abimelech na nangusap ang Diyos sa kanya. At kung titignan nyo po sa panahon pa ng Israelita,
paglabas sa Ehipto ay iningatan sila na kahit po yung mga hari po ng mga bayan ay hindi po sila kinakanti. Ganito po ka-espesyal sa mata ng Diyos ang pinahiran. Kaya po mga kapatid, nawa po ay magkaroon po tayo ng higit pa po na respect, paggalang sa mga lingkod ng Diyos. At hindi lamang po sa mga lingkod ng Diyos, kundi sa bawat isa po sa atin. Na pwede tayo na maka-open sa ating kapatid at may masabi at may sinasabi na nawa ay wag po natin ito patuloy na gawin mga kapatid. Na katulad ni David, nauunawaan niya na hindi dapat kantiin ang pinahiran ng Diyos. Touch not mine anointed and do my prophets no harm. Sabi po dito sa pangaral ng ating propeta sa title na Respects, reading here, David crying out to the Lord, respects is what we owe to God. And that's one thing that I would like na kung meron man po tayo na ibibigay, lalo na sa ating Panginoon Diyos, ay respeto po mga kapatid. Na dito sa ating gawain, nakakatuwa na sa gawain natin ay meron respeto sa gawain natin at tayo po ay sensitibo na at marunong tayo mga kapatid. At salamat sa Diyos na patuloy po tayo na tinuturuan. And that's one thing that I would like to drill this to the heart of every person here tonight. Na ito raw po ay kintal sa puso ng bawat isa. Mga kapatid, that in all things that we see going on, we must give respects to it. See, we must respect it. And David said that when they were few men of Israel, perhaps Abraham, Isaac, Jacob, who he was speaking, he rebuked nations and kings for them. God rebuked the nations and kings, saying, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Na meron nga po talata sa Biblia na if God before us, who can against us? Amen. Na kung kinikilala natin at tinitingnan natin na tayo po ay pinahiran ng Diyos, mga kapatid, ay alam natin na ang backup natin, yung nasa atin ay ating Panginoon. At dito mga kapatid, alam ni David yung kalagayan na ito mga kapatid, ni Saul. At balikan natin si Joseph mga kapatid. At kanilang natanawan siya sa malayo at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kaniya na siya ay patiyain. Tingnan nyo mga kapatid na papunta pa lamang si Joseph, papunta doon sa inutusan siya ng kanyang tatay, na tingnan niya ang kanyang mga kapatid, ay nakita siya na tanaw. Sabi ng mga kapatid niya, nag-usap-usap, nagkampi-kampi mga kapatid, na siya ay patayin, na narito, dumarating itong mapanaginipin. At minsan, ganito tayo, merong paparating na kapatid na hindi natin, parang hindi natin ka-vibes. Namimili tayo ng mga ka-vibes natin, mga kapatid. Namimili tayo ng gusto. Para bagang gusto natin umiwas na, magtago na. Pero dito po mga kapatid, si Joseph po ay paparating sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, halika kayo ngayon. Siya ating patayin at siya ating itapon sa isa sa mga balon at ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Dahil sa kanyang mga panaginip ay ganoon yung impact sa kanya ng kanyang mga kapatid na gusto siyang patayin mga kapatid. Na nandito na yung yung dreamer, yung mapamanaginipin kung ano-ano yung panaginip. At kung titingnan nyo mga kapatid, sa tagpong ito, walang brotherly love. Na imbis na magkaroon sila ng care, nahirapan maghanap sa kanila yung kanilang kapatid na si Joseph, ay gusto pa nila na patayin ito mga kapatid. At sa Joel chapter 1, sabi dito,
ni Prophet Joel, that which the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Na kung titingnan natin mga kapatid sa pangaral ng ating propeta sa the restoration of the bride tree, na ipinalawanag niya yung Joel chapter 1, na sabi niya, so this little palmer worm come around to take up the fruits. Na yun raw po, nasalot na yun, yung kulisap na palmer worm, mga kapatid, ay naroon raw para po to take up the fruits. I have 2 pages of fruits. I just want to read some of it, na napakarami raw notes ng ating kapatid. First thing, the first fruit he took up was brotherly love. Na yung palmer worm, na kinuha ng palmer worm sa puno, mga kapatid, ay yung brotherly love. That's right. That's one of the things that kills the church right there, when brother love. Na kung mawala po yung brotherly love sa bawat isa, mga kapatid, na meron po tayo against sa bawat isa, na hindi natin na isi-settle sa ating mga puso at sa ating kapatid, mga kapatid, ay ito raw po, that's one thing that kills the church. Na isa raw po ito sa pumapatay sa iglesia, sa simbahan, mga kapatid, kung meron laban sa bawat isa. The next fruit he took up of the tree, you remember, love is the fruit of the tree. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, faith, patience. That's in the Holy Ghost. Now, 9 spiritual gifts with 9 proofs of the tree, and so forth. All right, now the first he got to eating on the fruit of the tree. Now, let's picture a big tree. Na mag-isip na po tayo, o tingnan natin yung picture ng isang malaking puno. Let's picture a big tree, o God's tree, na puno ng Diyos. It's bearing 9 spiritual gifts. They're healing the sick, they're speaking in tongues, they casting out devils, they're doing great works in preaching the unadulterated word of God. At no denomination to tie them down, they're free doing a great work. Na kung tiisipin natin, tila baga ito ay isang simbahan, mga kapatid. Merong healing of the sick, speaking tongues, casting out devils, na maraming mga great works, mga kapatid, na nangyayari. So, in come this little old devil. At mayroong kaaway na pumasok, mga kapatid, setting up with his 2 horns, sitting out in front like a grasshopper, and his little old greedy teeth. That's his first, the palmer worm. He come in to eat of brotherly love. Na he said, ganito, parang mga kapatid, na merong ibinulong-bulong, mga kapatid, at unti-unti yung brotherly love ay nawala, mga kapatid. At alam nyo po, nung nakaraang mga taon ay nangaral sa atin si Pastor Jun, na sabi niya, natatandaan, kung di ako nagkakamali, mga kapatid, sabi niya, tingnan nyo yung, na kung gusto ng kaaway na mamatay kayo spiritual, na kung mamatay kayo spiritually, mga kapatid, sabi niya, ang gagawin niyang unang-una ay alisin sa inyo yung brotherly love, yung kainin, na magkakaroon kayo ng laban na sa isang kapatid. Kung gusto niya kayo na patayin spiritually, mga kapatid. At minsan nararanasan natin ito dahil po sa merong hindi pagkakaunawaan sa kapatid, ay unti-unti na nagiging malamig tayo sa gawain. Sabi pa nga po ni Pastor June, ay yung mayroong ganito na kalagayan, tingnan nyo, nandyan pa yan
Nakaupo pa yan, nakikinig ng salita ng Diyos. Minsan, naglilingkod, nasa music ministry, o ano pa man. Pero meron laban sa isang kapatid, mga kapatid. At alam natin na yung sumunod na kinain ng mga salot, mga kapatid, ay yung joy. Na sabi ng ating propeta, yung joy na yon, iyon niro po yung fellowship na unti-unti, mga kapatid, na inaalis ng kaaway. At nawa, hindi tayo magkaroon ng ganitong kalagayan katulad ng mga kapatid po ni Joseph, na paparating pa lamang yung kapatid nila, ay wala ng pag-ibig sa kapatid, mga kapatid. At sa pangaral niya na presuming, then here come these four termites in, one the same insect, just in different stages, na ito yung sinabi ko na yung una ay brotherly love, at sumunod po yung dahon na po, yung kinakain, mga kapatid. Una, yung kinain po ay yung bunga. At sumunod ay yung kinain yung dahon, which is the fellowship, mga kapatid. At alam natin na pag kinain na yung fellowship, makikita mo na yan, nawawala na sa simbahan, hindi na nag-a-attend. Pero nung brotherly love pa lamang po yung nakakain ng kaaway, mga kapatid, yung bunga pa lamang, nandyan pa yan, nagsisimba pa yan lagi, nasa gawain. Pero nung yung joy na, yung kagalakan na sa gawain, mga kapatid, yung maalis, yung fellowship, mga kapatid, ay unti-unti na nawawala-wala, nagtutunga-tunga balo. Ngunit, sabi dito, but there was a stamp, cause Joel said, I will restore that predestinated root. Hallelujah. Amen. Na ang Diyos ang siyang magpapanumbalik ng kung tayo po ay hinirang at predestinado sa ating Panginoon, ano man po yung maranasan natin, meron man tayo maranasan na samot-saring mga pagsubok laban sa ating kapatid, ang Diyos po ang bahala na tayo po ay ibalik at manumbalik na ang ating pag-iinit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At sabi dito sa Genesis chapter 45, ang oras po ay hindi magpapahintulot, at ito po ay yung panahon na si Joseph po ay maranasan na yung mga maraming bagay. Unang-una, ibinenta siya doon sa Ehipto at naranasan niya na naging alipin siya, binili siya, naging alipin, at dahil po sa nakakitaan siya ng angkin na galing ng kanyang amo, mga kapatid, ay naging siya yung pangulo sa kanyang bahay. Ngunit, nagkaroon ng temptation at ito po ay natakasan ni Joseph yung temptation hanggang sa dalhin siya sa kulungan. At sa kulungan po, mga kapatid, ay nakaranas siya doon na dahil nakita rin yung ang kanyang galing at nakikita na anuman nahawakan niya, mga kapatid, ay pinagpapala at pinalalago, naging maganda rin yung kalagayan niya. Naging kalagayan niya sa kulungan hanggang sa mag-interpret siya ng panaginip ng dalawa na naglilingkod sa hari ng Egypt, sa Pharaoh. At sa madaling salita, mga kapatid, ay si Joseph po ay naging tanyag na at naging malaki na ang katungkulan sa Egypt. At itong panahon ito, mga kapatid, ay ito yung panahon na yung kanya, mga kapatid, ay isinugo niyang kanilang tatay sa Egypt dahil nagkaroon ng malaking kagutom sa buong lupain. At dahil sa malaking kagutom na ito, ay pumunta sila sa Ehipto para kumuha po ng pagkain. At meron mga nangyari, napakahaba ng kwento, mga kapatid, nawa ay nabasa na natin, at kung hindi man po nabasa ng ating mga kapatid na baguhan, ay basahin po natin ang buhay ni Joseph at maging man ni David, mga kapatid. At ito yung nangyari. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried. Ito yung panahon po, mga kapatid, na si Joseph po
ay magpapakilala na sa kanya mga kapatid. Na hindi sasapat yung oras natin. Marami mga kwento pa. Um, at tapusin ko na lang po. At dahil po dito mga kapatid, Joseph made himself known unto his brethren. Na siya po ay nagpakilala na. And he wept aloud, and the Egyptian in the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph, doth my father yet live? His brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. Na sila po ay natatakot. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. And they came near. Na nagpakilala siya, I am Joseph, your brother, whom ye sold into Egypt. Na kung titignan nyo, mga kapatid, sabi niya sa verse 5 ng Genesis chapter 45, now therefore be not grieved nor angry with yourself, that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Na dahil po sa puso ni Joseph na nagpatawad siya mga kapatid, na kung titignan niyo po, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Ni hindi humingi ng kapatawaran yung kanyang mga kapatid. At alam nyo mga kapatid, nung mga dati-rati, mga nakaraan, ang isip ko, yung patatawarin, yung humihingi ng kapatawaran. At dahil po sa kwento ni Joseph, na-realize ko na pwede po pala tayong magpatawad na kahit hindi humihingi ng kapatawaran yung kapatid natin sa atin. Na dati-rati isip ko, hindi pa nga kami nag-uusap. Hindi pa okay. Hindi pa nga formal na settle, hindi pa okay. Pero sa panahong ito mga kapatid, si Joseph po ay naranasan na kahit hindi po humihingi ng kapatawaran yung kanyang mga kapatid, ay pinatawad niya at sinabi niya, be not grieved nor angry that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Ganito po yung naranasan sa atin ng ating Panginoon. Na nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo, nakapako mga kapatid, Father, forgive them, for they know not what they do. At pinagpira-piraso pa yung kanyang kasuotan, mga kapatid. Na kung titingnan natin mga kapatid, hindi lamang po pala tayo magpapatawad sa panahon na humihingi ng kapatawaran ng ating mga kapatid. Maaari po tayo na magpatawad sa bawat isa, magkaroon ng mainam na relasyon, palampasin yung mga bagay na tila baga mabigat sa atin, para rin naman po sa atin sa magaan na kalooban po natin. Na kung tayo po ay magpapatawad sa ating mga kapatid, ang Diyos rin naman sa bawat pagnanalangin natin, paglapit natin, ang Diyos po ay nagpapatawad sa atin at dinirinig ang ating mga dalangin. At nawa mga kapatid ay simply yung kaisipan na dati-rati talaga ang isip ko kailangan lumapit muna, mag-usap, mag-settle. Pero dahil po dito, Father, forgive them, for they know not what they do. Na alam natin, nalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay neong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ano man ang mga bagay na naranasan natin marahil sa bawat isa o kaya sa ating mga kapatid, ay lahat ng ito ay gumagawa po para sa ikabubuti natin. Para po ito sa paghubog ng ating karakter, para po mas higit pa po tayo na mahubog ng ating Panginoon. Kaya meron po tayo. Alam natin na sabi po sa banal na kasulatan, iron sharpeneth iron. Na tayo rin po sa bawat isa,
yung nagpapatalim sa bawat isa at higit pa po na sinusubok tayo, mga kapatid. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala at itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Na ang ating Panginoon mismo ang siyang panganay po sa atin na magkakapatid. Na ang Panginoong Hesukristo na por medyo po sa atin, dahil po sa atin, ay nagawa niya na ibigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para po sa katubusan po natin, mga kapatid. At sabi po dito, last na po ito, in this last day, a restoration of the church, that bride tree. Dito raw po sa mga huling mga araw, mga kapatid, sabi ni Branham, there is a restoration of the church, that bride tree. That was it down back yonder by the cankerworms and the palmerworms and all kinds of insects that eat it all. The brotherly love and fruits away from it, there has got to come a church again where those barriers will be broke. Amen. And the Holy Ghost will have the right of way among the people. When you do, you'll see the same signs and wonders in happen back there in them days. Amen. Hallelujah. At na sa huling mga araw po mga kapatid ay magkakaroon muli ng restoration sa iglesia. At anuman na nawala na bunga, dahon, mga kapatid, ipanunumbalik ito ng ating Panginoon. And where those barriers will be broke. At pag nangyari raw ito, mga kapatid, you'll see the same signs and wonders that happened back there in them days. Makikita natin yung mga bagay na nangyari nung una, mga milagro, pagpapagaling, anuman na mga signs and wonders, mga kapatid, ay mararanasan muli natin pag naranasan muli natin ito sa huling mga araw, mga kapatid. At let love be without dissimulation, be kindly affection one to another with brotherly love, in honor, preparing one another. Na magtiisan tayo sa bawat isa at magpatawaran po sa bawat isa. Amen. At ang Diyos po ang siyang baluhati sa araw na ito. Pasensya, mga kapatid, sa labis na oras at sa tingin ko talaga alanganin na nawa ay ipagpaumanhin nyo, mga kapatid, na minsan lang naman ako sa isang buwan. At pagkakatanda ko nga, 2 buwan ako nagpahinga, mga kapatid. At hayaan nyo na ang Diyos po ang higit pa po na magpala sa inyo, mga kapatid. Alam ko na maraming mga bagay na nakaligtaan ako, maraming mga notes, maraming mga hindi ko naibigay ng mainam dahil rin po sa barado yung ilong ko habang sasalita. Ngunit nawa ay nakuha nyo na yung title na lamang, Brotherly Love, na magkaroon po tayo ng pag-ibig sa bawat isa, na magtiisan at magkaroon tayo ng pagpapatawad po sa bawat isa. Hallelujah. Amen. Tayo po ay yumuko, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong salita, na nawa, Panginoon Diyos, sa kasimplihan ng inspirasyon na ibinigay mo sa iyong lingkod ay hindi ko alam kung ito po ay totally na naunawaan ng bawat isa. Ngunit sa akin personally, Panginoon Diyos, ay nung nakaraan ko lamang ito natutunan at naunawaan, at nagpapasalamat ako, Panginoon, dahil ikaw po ay patuloy na gumagawa sa aking buhay at patuloy na nangungusap. At gayon din naman kung meron man po, mga kapatid, na nasa ganitong kalagayan, Panginoon, ay tulutan mo na ang bawat isa ay maging malaya at magkaroon ng pagpapatawad sa bawat isa. Na ano pa, Panginoon Diyos, na maula na yung mga barriers na meron kami sa bawat isa sa aming mga kapatid, na mapalitan ito ng pag-ibig at tingnan namin na mas higit pa, na mas mainam ang isa kaysa sa isa.
Diyos, maraming salamat po. Ibinabalik lamang po namin ang papurit parangal sa iyong dakilang pangalan lamang po aming Panginoon sa Kristo. Amen.